Panginoon kay Cain. Okay. So, ibig sabihin talaga yung bakit hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain? Kasi hindi talaga maganda yung ginagawa niya. Kasi he is a Ay, hindi talaga maganda ang ginawa niya. Kasi, simple instruction, he cannot follow. Ang kwan talaga, ang importante talaga. Saan ba mabasa sa Bible, Pastor, na? Saan ba mabasa sa Bible na talagang sinabi ng Panginoon na talagang ang offering is yung talagang may buhay? Saan ba mabasa doon? Sa Old Testament, ano natin, okay? Hindi doon. Hindi. Kay Abel lang. Hindi, wala tayong maano dyan. Wala tayong ng Panginoon na kailangan talaga. Hindi tinanggap ng Panginoon yung offering ni Cain kasi walang buhay. Kasi yung kay Abel lang. Okay, unawain natin. O sige, unawain natin. Excellent sacrifice than Cain. Bakit? Ito unawain natin. Bakit sinabi excellent sacrifice than Cain? Dahil ang kay Cain, bakit hindi excellent? Kwan lang, tinatawag ng common sense lang. Bakit? Bakit excellent ang offering ni Cain, ni Abel, dahil may buhay. May buhay. Pero yung kay Abel, walang buhay. Kaya sabi doon, si Abel ay naghandog ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Ngayon, ang point ko doon, saan mabasa? Saan mabasa na dugo ang ano doon? Doon lang sa tinatawag. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo na yung handog ni Abel ay excellent, napakainam, napakabuti. Samantalang, parehas naman sila naghandog. Okay? Parehas naman sila naghandog ng offering sa ating Panginoon. Sa makatuwid, ang ano kasi, yung may buhay, yung dugo kasi sa Old Testament, yun talaga ang pangtabo ng kasalanan. So, ang tanong mo doon, saan mabasa na may buhay o dugo? Yung ginawa ni Juan, kaya may buhay, may dugo, dahil yung offering ni Abel tinanggap ng Panginoon. Samantalang, kay Abel, mga gugulayin, mga prutas, walang buhay. Walang buhay. Kaya, to conclude, common sense na lang na bakit excellent sacrifice ang ginawa ni Abel dahil may buhay, may dugo. Pero kay Juan, ayun ang Juan. Pero kung babasahin natin, parang ayan maganda sa Sunday School. Yan ang maganda sa Sunday School. Para kumbaga sa maingat tayo sa bawat kataga, bawat salita na i-pick up natin. Dapat may talagang evidence tayo. Pero minsan kasi doon sa pangyayari kay Adan, kay Abel at saka hindi na natin word for word. Pero nalaman natin na may buhay kasi ito pa ang inihandog ni Abel. Pero yung inihandog naman ni Cain, mga bunga at hindi nilingap ng Panginoon, kundi ang nilingap ang alay ni Abel. Dahil excellent. Yun lang ang dapat natin. Okay, some more. Sige, sino pa? Sige, sino pa Okay, ang ating paksa ngayon, ang ating Sunday School, the most dangerous sin in the church. Para sa mga nahuli, yan ang ating topic ngayon, the most dangerous sin in the church. Walang iba kundi ang pride. Hindi yung scandal, hindi yung tinatawag hindi natin pagkakaunawaan, o pagkabahabagi, division, hindi yan. Kundi ang pinaka-mapanganib, pag ito'y pumasok at mangibabaw sa church, ang tinatawag na pride. Dahil ito po ang original sin na kung saan napinsala ang kaharian, ang kaharian ng mga anghel napinsala dahil sa tinatawag na pride. Okay, next. Pride. Yan
Okay, ano pang ginagawa mo? Ay, ano pang, for more clarification, hindi pa ayos sa iyo? Anong isyo? Anong isyo? Hindi ka tanong ako kaya nagka-problema. Ay, may offering sabi ko mabugas, pastor. Ha? May offering ko mabugas. Oh! Oh, okay. Ay, ayaw mo yung bugas. Sa ating panahon, ang dugo ng napakaraming tupa, dugo ng lahat ng mga hayop, kung ilang drum-drum, teka muna, ang lahat ng mga drum-drum yan, isang patak lang sa dugo ni Kristo, mabisa, naksarat, kaya hindi na kailangan ang dugo ngayon. Bigas, iyan ang kailangan. Pastor, alam mo tatanggapin mo yun. Alam mo tatanggapin mo yun. Pagpansan ngayon sa Old Testament yun. Ay, kaya nag-offer ng ng palay, yung trigo, hindi tinanggap. So sabi niya mag-offer doon siya ng bigas. Meron man talaga, may dala ako. Praise God! Praise God! Salamat sa Panginoon. Dahil sa panahon na tayo ng biyaya, sa panahon ng biyaya, lahat na inihandog mo na mula sa puso, tinatanggap yan ng ating Panginoon. At may kaakibat yan na reward kapag ang ating pagbibigay mula sa puso. Dahil ang sabi ng Biblia, magbigay kayo, hindi pabigat o hindi kailangan, kundi iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Okay. Next, mga kapatid. So, tingnan niyo po ang pinaka mapanganib kung bakit ang tinatawag na pride o ano ba yung pride? Right, pastor, yung Mataas. Mataas o palalo. Sige, pride. Get one na yan, yes. Dahil yan po ay ninanakaw po, kinukuha po ang glory ng Panginoon. Pride is still God's glory. Pride refuses repentance. Yan na po, natalakay na natin. Pride despises correction. Ayaw makinig, ayaw tumanggap ng paalaala or admonition. Pride creates division. Ayun na. Yun na mga kapatid. Kapag hindi maagapan ang pride, kapag ito'y nagpapatuloy, ito na ang maging sanhi ng pagkabahagi. Pagkahati-hati. Dahil ayaw namang sumunod sa kasi wala naman dito yan. Magaling pa ako dyan si pastor. Bakit siya agad tuturo? Bakit siya kay brother, kay sister? Magaling pa ako dyan. Pag ako, bumba sila lahat yan sa lakas ng pangangaral ko. Wala tayo yan. Wala naman yan dito. Nakuha lang natin yan. Kaya ang atin naman mga kapatid, ako'y napapasalamat dahil ang ating pong fellowship, tayo po ang mga anak ng Diyos na wala talagang hindi natin inahayaan na magkaroon ng tinatawag na kayabangan o kaya kunin ang glory ng Panginoon. Pero ang ating motibo mga kapatid, na ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa Panginoon lamang. Praise God. Pagka ganun po mga kapatid, ang ating pong buhay sa harapan ng ating Panginoon ay talagang matutuwa po ang Panginoon. Pride quenches the spirit. O kita niyo mga kapatid? Yes. Amen. Hallelujah. Yan po ang talagang yan po ang nakakapagpigil. Yan po ang kaya hindi kilos ng malaya ang Espiritu ng Panginoon dahil mayroon tayong pinipimpin sa ating puso. Basta magtanong ako ba? Sige. Bakit na may Holy Spirit ka, bakit sabihan ka pa ng pride? Kasi naranasan ko yan eh. Ano? Bakit na nakareceive ka ng Holy Spirit, bakit nasabihan ka pa na pang pride ka? Ganito yon. Hindi naman kasi lisensya yung kuhaan. Hindi naman kasi lisensya. Pag na-receive ka ng Holy Spirit, kaya di mo na dapat na maingat tayo. Lalong-lalo na, katulad yan.
Ano ang sabi sa Proverbs? Life and death are in the power of the tongue. Kahit naka-receive ka ng Holy Spirit, pagka hindi po tayo nananalangin ng talagang malapit sa ating Panginoon na turuan niya tayo, igad niya tayo, at ang bawat mga salita na lalabas sa ating bibig, pangunahan niya ito. Kaya nga sabi ni David anong sabi ni David? Lord, maglagay ka ng bantay sa aking bibig. O kaya, kung minsan, importante, speaking, thinking before speaking. Yan ang pinakamalaga. Kasi kapag minsan, nakapagpalabas tayo ng salita, na ito'y kuminsan, nakaka-discourage, nakakapag-encourage, nakaka-build up, at nakaka-dismaya. So, may power kasi yung salita ng tao. Kaya, ang old sayings na sasabi, na it's better to think before you speak. But do not speak all that you think. Dapat talaga, bago tayo magsalita, isipin muna natin ang ating sasabihin kung ito ba'y nakakapagpatibay, kung ito ba'y nakakapagpalakas, ito ba ay nakakapagsakit ng loob ng ating kapatid. Kaya yan ang isa sa guidelines na hindi po tayo dapat basta-basta magpalabas dahil yan na nga ang gampanin o ang gawain ng Espiritu na talagang kung ikaw ay malapit sa kuha ng Panginoon, guided ka ng Espiritu ng Panginoon, so hindi kailanman papasok yung Espiritu ng tinatawag na pride. Dahil, ano ang sabi ng 2026 ng John? But the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you. Tuturuan tayo. Tuturuan tayo sa lahat ng mga bagay na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya yun lang kung paano. Ano ba ang difference between the pride and the spiritual pride? Spiritual pride, ang pride kasi ano yun? Okay, yung spiritual pride kasi, basta may word okay, difference between spiritual pride at saka pride na human, yung sabihin natin na pride, kasi sinasabi sa akin yan, spiritual pride daw ako. Kasi may nagsasabi sa akin na spiritual pride daw ako. Spiritual pride. Ngayon, kung ang iyo namang kuha naman, ito kasi, bakit na-misunderstood lang? Na-misunderstood lang. Pero, kung talagang tayo, ang conscience natin, ang ating relasyon sa Panginoon, kahit anumang sabihin ng tao, wala tayong pakialam. As long na right with God tayo. Ngayon naman, ikunti ka naman ang Espiritu ng Panginoon. Kung halimbawa, yung kausap mo, yung nakapakinig sa iyo, sabihin niya, spiritual pride. May halimbawa, sinabihan kanya na spiritual pride, no? Kung yung pride naman, na nakaka-build up, na yung pride naman na for the glory of God, kasi meron naman sinabi sa First Corinthians, sabi nga, kung magmamayabang man kayo, mayroon diyan. Kung magmamayabang man kayo, magmayabang kayo sa Panginoon. Yan ang isang doon. Kaya sinabi ko kanina sa iyo, na kung ayos ang iyong relasyon sa Panginoon, wala ka namang ibang motives, kasi alam na pa yung puso natin Kung yung puso natin, for the glory of God, so kahit anong sabihin ng tao, kahit anong sabihin ng tao, dahil hindi siya nakakalam sa puso mo. Ngayon, kung halimbawa naman, sa tingin mo naman, na instead na maging masigasig siya, dahil sa nakita niya sa iyo, kung baga sa baga, i-search din natin ang ating
i-search din natin ang ating puso. Dahil kung halimbawa, instead na siya lumakas, naging matibay, naging sumigla, lalo siya tuloy na naging discouraged o siya ay nanglupaypay, dahil sa iyo, halimbawa lang, no? Dahil sa iyo, di dapat ikuha natin sa Panginoon. Ano natin yung sarili natin sa Panginoon? Ano ba Panginoon yung ikuha ko? Kasi kuminsan, dapat, yun ang sinasabi ko. It is good to think before you speak. But do not speak all that you think. Ibig sabihin, maganda nga para sa iyo. Pero, huwag mo na lang sabihin na hindi pala maganda para sa kanya. Oo. Sa iyo, okay. Kaya yun ang sinabi ni Apostle Paul. Sa akin ikaw, lahat ng bagay nararapat. Pero hindi ako kasasako. Nga kung ako'y kakain, ito makinig muna tayo sandali. Kung ako'y kakain ng lamang loob o karne, ngayon ang aking kapatid naman ay natisod sa akin dahil sa pagkain ko ng karne, ikaw na mature, sa kapakanan ng iyong kapatid, kahit maganda ang iyong sasabihin, kahit maganda ang iyong pinapakita o yung sinabi mo, pero na-discern mo na hindi niya tanggap yung kuan mo, dapat ikaw na medyo mature, ikaw medyo umintindi. Kaya sabi nga, sabi sa Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Kaya, sa atin bilang mananampalataya, dapat ang ating pananalita may lasang asin. Dahil kung asin ay tumabang, ano bang pagpapaalam? Ngayon, paano pa mga kapatid, sumigla, tumibay ang ating kausap kung yung ating namang sinasabi walang lasang asin. Pero sa atin, asin yun. Pero wala namang lasa. O kaya wag mo lang ituloy kung baga sa kung hindi naman nakapagpatibay, isa pang verse. Sa Ephesians chapter 4, 27? Ang sabi ron, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying and to minister grace and to the hearers. Kaya as mature, pagka yung salita natin, ito sterilin. Baka yung kausap mo, baby. Baby. Ngayon, ang iyong ibinigay karne, may patso. Maganda ang iyong kuan. Maganda ang iyong layunin. Para siya, baby, hindi dapat tumanggap ng karne. Kaya gatas muna. Kaya hapuha muna. Kumbaga, ikaw mismo umunawa na itong tao nito sensitive. Pag-aralan natin. Amen? Kung isang tao na sensitive, maingat tayo. Maingat tayo sa pakikitungo. At maingat tayo sa ating mga sinasabi. Dahil kung minsan, nami-misunderstood. O lalong-lalo na, kung minsan, maganda nga yung word na gagamitin mo, galit naman ang iyong approach, ang iyong kuan. Para sa kabutihan. Pero, yung iyong attitude, yung iyong pagdadala, ay hindi naman may pag-ibig. Pero basta masabi mo lang yung tama. Kasi sabi ng Biblia, na may kahinahunan at pagmamahal. Okay, so anyway, maubos ng panahon natin. Okay, yan ang maganda sa Sunday School. Dahil meron tayong interaction. Meron tayong hindi lamang terminal na sterilin, dapat lahat mag-cooperate para lalo pang gumana ang Na-challenge tayo kay sterilin dahil tanong ng tanong. Tahimik lang Sir Rodrigue, mamaya ay kuwan pa yan. Hindi pa yan Pero masaya. Ito masaya kasi ang Sunday School kasi makla-clarify natin ang issue kung merong tinatawag na doubts or tinatawag bago. Kailangan sa pamamagitan ng Sunday School, yan ang sabi ni Apostol Peter. Lastly, 1 Peter chapter 3 verse 15. Always be ready to give an answer to everyone that asketh you a reason of the hope which is in you. Kailangan talaga maging handa tayo, lalong-lalo na sa pag-asa na sa atin. Kung ang tao ay nagtatanong, paano ba maligtas? Amen? Amen? Handa ka na doon. Alright. And praise God. So anyway, hanggang doon na lamang mga kapatid, dahil wala na tayong time. So, mas
mainam kung makaparticipate tayo sa Sunday School. Ang lahat na gustong mag-participate, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kasi para naman ito mga kapatid sa ating growth at lalo na sabi nga learning yun ang sabi, the biggest lesson is to keep learning. Yan ang biggest lesson in life, to keep learning. Stay humble and don't give up. Kasi hanggat nandito pa tayo mga kapatid, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, hindi talaga matatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, so much for that. Hiniling ko po na tayo natin tumayo.